Isang abandonadong dayuhang barko ang napadpad sa bahagi ng Dalampasigan sa Bulacan. Nakipag-ugnayan ngayon ang lokal na pamahalaan ng Bulacan sa Philippine Coast Guard para tiyaking walang itinapon sa ating coastal waters ang mga sakay ng barko. Live mula sa Malolos sa Bulacan, may report si Pia Arcangel. Pia? Jessica, palaisipan pa rin nga para sa mga otoridad kung bakit at paano napadpad dito sa Barangay Pamarawan sa Malolos, Bulacan ang isang umano'y kahina-hinalang vessel. Abandonado na ng madatna ng otoridad ang MV Yuan Heng. Tanging mga radio device at damit ang nakita ng Malolos Police sa loob ng vessel. Mayroon daw Chinese flag at isa pang watawat na posibleng Cambodian flag na nakabandera rito. Ayon kay Malolos Mayor Christian Natividad, napag-alaman nilang rehistrado ang vessel sa operator ng Shandong Jinghai Industrial Group Company Limited at ang registered owner ay S. American Far Eastern Shipping Company Limited. Ang port of registration nito sa Phnom Penh, Cambodia. Ayon pa sa impormasyon, meron daw kargang langis ang barko. Sa tinext lang po sa akin na meron daw, akala ko yung barge ng city yung nakatinangay sa dagat eh. So nung ipacheck namin, talaga palang cargo vessel. Nakipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan ng Bulacan sa Coast Guard. Nais kasi nilang tiyakin na walang itinapon o kinalat sa kanilang coastal waters. At dahil posible rin daw kasing natangay mula sa Manila Bay ang naturang sasakyang pandagat, gusto rin nilang tiyaking walang kailangang i-rescue. Hingi kami ng thorough investigation dyan dahil based dun sa mga ibang kaganapan sa nearby seashores na, halimbawa for example sa Bataan, di ba may mga nakita doong mga abandoned vessels na allegedly ginamit lang para mag-transport ng mga arms and ammunitions and even drugs. So para makasigurado rin kami, we will seek the attention of the Philippine Coast Guard. Ngayon lang daw may napadpad na ganitong klaseng sasakyang pandagat sa lugar nila. At habang inaalam pa kung paano ito napunta sa barangay, paalala ng mga polis, dapat lang tingnan nila ay pagmatyagan yung kung halimbawa illegal fisher yun, bantayan din. Mayroong tayong bantay dagat doon. Samantala, Jessica, ngayong gabi ay nakatakdang dumating naman ang Philippine Coast Guard doon sa site mismo, no, kung nasaan yung MV Yuan Heng para tumulong din sila sa investigasyon at pag-iinspeksyon sa naturang cargo vessel. Jessica? Pia, sumadsad yung barko. Gumagana ba yung makina nito o sira na? Actually, Jessica, hindi pa nila matyak, no, dahil nung pumasok sila dun sa barko, ayaw muna nilang pakialaman yung mismong barko at hinihintay pa nila yung Philippine Coast Guard. Pero yung report kasi, Jessica, dun sa mayor kanina, bandang alas 2 sa madaling araw, may nakita pa sila na may mga naka-on pa na ilaw dun sa loob ng barko. So, tingin nila, hindi naman talaga damaged itong vehicle na ito at tingin nga nila baka natangay, pero gusto nila makatiyak na wala silang itinapon, kaya gusto nila magkaroon pa ng masusing investigasyon. Okay, confirmed na merong cargo ito na langis, Pia? Yes, Jessica, ito ay ayon dun sa report ng mga polis at sila nga kasi ang nagpunta, no, dun sa mismong site ng MV Yuan Heng. At kasi, Jessica, from dito sa Malolos, kailangan mo pang tumawid, no, ng siguro mga 45 minutes via boat papunta dun sa mismong MV Yuan Heng. At sabi nga nila, sa kanilang pagtingin or pag-investigate sa vessel na ito, mukha isa itong oil tanker. Okay, delikado rin, no, kung may laman itong langis at nasira yung barkong yan, hindi natin, baka isa na namang oil leak ang mangyari. Yes, Jessica, although ang sabi naman sa ngayon, no, yung information na nakuha ng lokal na pamahalaan habang hinihintay pa nila, no, yung mismong team na pumunta doon, ang sabi nila is wala pa namang namamataan doon sa paligid, no, or doon sa tubig na mukhang oil spill. Pero syempre, dahil police pa lamang, no, ang nagpunta doon sa mismong site at wala pang mga kinatawan ng Coast Guard, ayaw pa rin pakasiguro ng lokal na pamahalaan, Jessica. Okay, ang nakakaintriga lang dito, nakakapagtaka, no? Nasaan yung mga crew nitong barkong to? Basta bigla na lang silang nagtakbuhan. Yun ba ang theory o suspetsa ng pulis, Pia? Actually, Jessica, yung sabi kasi nila, no, 2 a.m.
may mga tumawag na taga-barangay, na mga residents doon sa mayor. At sabi nila, may nakita sila 2 armadong lalaki daw sa loob ng barko. Tapos by the time na dumating yung mga rumisponding police, wala nang mga tao doon sa loob ng naturang cargo vessel. Kaya nga, ito nga, like you said, ipinagtataka ito ng mga otoridad dahil bakit nila iaabandona. Although, para lang may konting perspective din, no, Jessica, sabi kasi nung mayor, nung dinidescribe niya yung lugar, kasi nga malapit ito dun sa residential area na hindi naman talaga daanan ng malalaking vessels. Sabi niya, kagabi daw kasi, nung kasagsagan ng bagyo, malalaki yung alon. So, posible na yung mga nakadaong dun sa may parteng Manila Bay ay umabot na sa bahagi ito. Pero syempre, ang nakapagtataka rin kasi, kung talagang sila ay natangay lamang, bakit nila iiwan ng basta-basta yung kanilang barko, Jessica? Oo, di sana nag-report dun sa local authorities, no? Nung alam nilang medyo delikado yung lagay nila dun sa barko, di sana pagdaong nila, dumiretso sila sa pulis o sa mayor man lang para mag-report na meron kaming barko, etc. Ayun na nakakapagtaka ngayon kasi lalo pa, Pia, may laman itong langis di ba? A few months back, napakatunog na issue niyang oil smuggling dito sa ating bansa. Yes, Jessica, which is actually one of the reasons why sabi ni Mayor Natividad, tumawag na rin sila doon sa yung ship operator, pati na rin yung ship owner dahil naiwan rin Jessica, doon sa loob ng cargo vessel yung mga papeles. Kaya alam nila na yung port of registration nito ay nasa Cambodia at alam nila kung sino ang may-ari at kung sino yung operator nito. Okay, nakalagay ba dyan kung kanino yung naka-consign yung dala-dala nitong barkong ito na langis? Kasi I suppose kung i-deliver nila yan, merong tatanggap niyan dapat dito sa Pilipinas, di ba? Actually, Jessica, wala pa silang nakukuhang ganon. Yung tanging information lang na nakuha nila based on yung mga papeles na so far ay nakuha rin nila ay yung ship yung kung saan nakarehistro yung ship, no? Yung ship operator tsaka yung ship owner. So, sabi nila, hopefully in the coming days, kapag dumating na rin yung Philippine Coast Guard, mas masusi na yung investigasyon na masasagawa nila rito. Okay, in the meantime, yung lugar kung saan sumadsad yung barko, mababaw yan, I suppose. Kasi sumadsad siya delikado pag mababaw, di ba? Yes, Jessica, actually mga 2 kilometers daw ito away from the shoreline at residential area nga ito, di ba? Although may mga mangisda na dumaraan dito, pero itong bahaging ito raw ay medyo malapit-lapit na dun sa residential area. Pero ang sinabi kasi ng lokal na pamahalaan, nung tanungin natin kung anong gagawin nila sa vessel na ito, hahayaan ba nilang ganito dahil abandonado nga ito or sila ba mismo ang magsasalvage nito? Sabi nila masyadong mahal daw o masyadong costly para sa lokal na pamahalaan kung sila mismo ang mag-shoulder nung salvaging nito, nung salvaging operations. Kaya ang sabi nila, susubukan muna nilang makontakt itong ship owners bago nila pag-isipan kung paano nila isa-salvage ang naturang vessel. Oo, kasi kung mag-high tide na naman o lumakas na naman ang alon dyan at meron pa tayong habagat, delikado kung 2 kilometers lang pala ang layo ng sumadsad na barkong yan dun sa mga bahayan dyan sa parteng yan ng Bulacan. Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel.